Kung ayaw mong maranasan ng construction, dapat nag-aral kang mabuti. Hirap. Ano ba to? What's up guys? For today's video, susubukan natin sagutin ang matanong ni Ivana Alawi sa kanyang day in the life as a construction worker. Kaya kung interested ka, panoorin mo ang video na to. Uy, tumulong ka kaya. Anong gagawin to? Hala, hindi ako marunong sa ganito. Kuya, kamusta naman kayo dyan? Ano yan? Asintada po, ma'am. Ano yung asintada? Sa halog lang po. Yan yung gagawin yung ano, para maitayo yung bahay. Yes po. Sa pader po, ma'am. Ah, pader lang to? Hindi pa to bahay. Asintada? Asintada, di ba yun yung parang asintado? Yung parang straight yung alignment? Yun ba yun guys? Pero tingin ko tong concrete na minimix sila ngayon para to sa plastering sa walls. Kasi sabi niya sa pader daw, di ba? So yung plastering guys, ginagawa yan pag nasa finishing part ka na ng construction mo. So ginagawa yan pag na-build mo na yung wall, for example, gamit yung mga hollow blocks and gusto mo mas smoothen out yung mga rough edges nung mismong hollow block mo. Plastering yung ginagawa mo. And maliban dyan, ini-increase rin niya yung durability and yung strength ng mismong wall mo. Siya nga pala guys, itong mga plaster is made up of cement, sand, and water. Patuloy tayo. Halika kuya, tulungan kita. Ayoko nahihirapan ka. Ba't gano'n may Ikaw, gloves kuya, ka? tulungan Wala kita. akong gloves. Okay lang. Bakit? Para saan to? Para ma-protect? Kuya. Mabigat ba? Wala ba yung mixer lang? Meron. Ba't ka nagaganto? Trip mo lang. Trip lang. So guys, paano mo malalaman kung kailangan mo gumamit ng mixer pag nagmi-mix ka ng mga concrete? So ang main factor na dapat i-consider mo is yung volume ng concrete na kailangan mo i-produce. So pag malilit na portions lang guys, pwedeng manual lang or mano-mano mo lang i-mix yung concrete mo. But then kung may bigger projects ka and you need higher volume of concrete, then kailangan mo na gumamit ng mixer para mas efficient and convenient yung pag-mix mo ng concrete mo. So ang concrete nga pala guys is a mixture of cement, water, and aggregates. Yung aggregates mo pwedeng sand and gravel. And minsan naglalagay ka rin ng additives and retarders depende kung anong purpose ng concrete mo. Kayo po sir yung mga boss na nagbabantay. Ah, bongga. Foreman. Uy, hindi pa ako tapos dyan. Akin yan eh. Maagaw ka ng trabaho ah. Kuya, parang nalulungkot ka sa trabaho. Parang madedelay itong bahay sa bagan na to. Hindi, gagalingan ko. Hindi nyo ako kailangan i-baby dito ah. Walang arti-artis. Huwag mo daw i-baby guys. Na ako na lang mag-baby sa'yo. So guys, yung foreman, sila yung nag-act as main supervisor mo sa site. Bale sila yung nagmamando. Bale siya yung nagmamanage sa mga workers mo sa site. For example, sa mga mason mo, laborers, ganun. And siya rin nag-e-ensure na yung project will be completed on time and within the budget. Actually, yung mga foreman guys, parang sila pa yung mas marunong sa site compare sa mga engineer na katulad ko. Kasi kunwari may mga tanong ako, sa kanila ako dumidiretso. Dahil kasi sa years of experience sila, marami silang alam sa site. And dun mo ma-differentiate yung mga theories na nababasa mo sa libro and yung actual application sa site, sa real world. Tawa yung foreman din to. Oo, yun na lang ako. Ma'am, bilisan niyo po, ma'am. Sir, yung sahod ko mamaya ah. Magkano ba per day ko dito? Pwede na sa'yo yung 600? 600? Yan bang minimum wage ngayon sa atin sa Pilipinas, guys? Hindi ko alam, hindi ko sigurado eh. Comment down below kung yan bang minimum wage ngayon sa atin sa Pilipinas na mga construction workers. Paano ko malalaman kung... Kuya, wala kayong chair, spoon? Ano yung kaya, hindi mo mga ginagamit? Hinahawakan mo lang. Anong gagawin ko dito? Ilalagay mo dyan, tapos parang you slide it in para mas madali. Ah, si kuya kasi pinapanood ako. Di ba mas madali na? Mabagal, ma'am. Kuya, sandali! Mabagal, ma'am. So guys, yung hawak ni Ivana, ang tawag dyan is mga trowel. So yung parang triangular na trowel dyan, typically ginagamit yun pag kailangan mo i-level and i-spread yung mga mortar mo sa yung concrete hollow blocks. And also, helpful yung pointed end na yan para sa mga tighter areas. On the other hand naman guys, itong parang plywood na hawak niya, pero hindi ata to plywood eh. Tingin ko ano to, finishing trowel. So yung finishing trowel guys, yun yung ginagamit para i-smoothen out mo yung mga plaster na na-install mo. Tapos ko na. Practice wall lang kaya to guys? I mean, totoo kaya to or titibagin to after ma-install ni Ivana? Kasi parang hindi masyadong maayos pagka-install. Tama to, na ginaganon na. Sir. Taas-taasan lang. Patungan pa ng isa. Tungan pa? Tubusin mo yan. Isa likod mo. Ha? Ano ba to? Ang
hanggang second floor? So guys, pag nag-i-install ka ng mga hollow blocks, may different ways of doing it. So, ang dalawang typical na ginagawa is running band and stack band. So, yung running band guys, yun yung pag nagsasalansan ka, pag nag-i-install ka ng mga hollow blocks sa first layer mo, pagdating mo sa second layer is i-offset mo siya. Then, pagdating sa third layer mo naman, ibabalik mo siya, i-shift mo pabalik para align siya sa first layer mo. So, naka-offset yung every other layer. On the other hand, yung stack band naman is yung mga vertical joints mo is aligned. So, parang Lego lang siya, patong-patong lang yan lahat. And also, kung nakikita yung mga mortar na nilalagay niya sa pagitan ng hollow blocks, importante yan guys. Para sa mga vertical and horizontal joints mo, para hindi mahugno, hindi mag-collapse yung wall mo. Parang ano siya guys, glue, parang mighty band. Parang yun yung nagko-connect sa mga hollow blocks mo pag sinastack mo na siya. Typically guys, ang thickness sa mga mortar is 3/8 of an inch. So, kung 1 inch to, mga ganun, ganyan kahaba, ay kataas, ay kapal. Ano pangalan niyo, sir? Oscar. Ilan taong nga na sa construction? 25 na siguro. 25 years? Hollow block, hollow. Ano ba yung hollow block, kuya? Hollow ba? Ayan ba ang hollow? Ano to? Hollow block. Oh, hollow block. Hollow block. So, bakit tinatawag na hollow block ang hollow block? So, kasi hollow siya. Hindi bitaw guys. Kasi may butas siya sa gitna, di ba? And yung butas yan, dun mo typical na nilalagay yung mga mortar mo. So, ang mga hollow blocks pala guys is typically made of cement, water, sand, and gravel. Aside from the mortar guys, nilalagyan mo rin ng reinforcing bars or rebars yung sa pagitan nito mga hollow blocks na to. Kasi yung mga hollow blocks, hindi sila nakaka-withstand ng tension force. So, kung nilagyan mo ng tension dyan, magiba to guys, mabungkag. However, kung may rebars ka sa gitna niya, yun yung mag-absorb ng mga tension force. So, mas magiging matibay yung mga walls mo. Oh, tama. Tama. Mabilis na ako, alam ko na. Kanina kasi kinakapa ko pa eh. Wala, hindi siya pantay. Ang ganda na gawa ko, no? Ganda yan. Ganda ng gawa ko, no? Paganda niyan kay Ivana nakatingin, visit. Halika na, tapusin na natin. Nagandahan ka na din eh. Kuya, ipapasok mo sa bakal, hindi ka marunong. Guys, distracted si Kuya. Siyempre, si Ivana pa naman katabi mo, di ba? Kuya, binitawan mo naman. Kala mo malakas naman ako. Hunani. Okay na, ano ba to dingding nila? Ding-ding. Huwag na sila magdingding dito. Maganda open. Alam mo, sir, sa recommend mo, salamin na lang to. Mahiwagang salamin. Uy, kuya, may apoy. Sa sound nito, 600 din. Pagka gaganon sa bakal. 700. 700. Ito yung special. Oh, kaya ko to 700 ako mamaya. So guys, itong ginagamit niya dito is pang-cut ng mga rebars. And pag nagpuputol ka ng rebars, pwedeng manual or pwede ka rin gumamit ng mga power tools. Oh, naputol ko yun ah. Sarap. Guys, parang ito yung isa sa pinakamahirap na vlog. I mean, ang bigat. Dali lang guys. May note dito eh. Simula ngayon, bawal na ang hindi naka-complete uniform multa. Walang uniform, 100. Walang helmet, 100. Walang sapatos, 100. Actually, ayos yan guys eh, para sa safety ng mga workers. I mean, kung walang penalty, may chance na hindi magsusot ng proper PPE yung mga construction workers mo. Pero sa totoo lang, kailangan talaga for any construction site, may proper personal protective equipment yung mga nagtatrabaho sa site na yan. Patingin nga ako niyan, kuya. Anong ulam? Oh, inubos nyo, hindi nyo tinira ng sabaw. Balang tanggalan to ng helmet, sir? Bakit? May 100 pesos yan. Ganon. 100 pesos daw may multa. Pero ang main reason talaga dahil ito is for safety again guys. Syempre, paano kung may mahulog dyan na concrete, may mahulog na scaffolding, may rebars na lumipad sa ulo mo, at least protected yung bungo mo, di ba? Ba't kanya-kanya kaldero dito? Yan ang uso dito sa amin. Oo, sinong ulam to? Sa'yo to? Sa kanila po. Huwag pahingi. Bulalo. Oh, sino may gusto bone marrow? Galing ako doon, Kalogan. Hindi mo naabutan, sabaw gusto mo. Ayaw mo sabaw ko. Ayaw mo sabaw ko? Kuya, ayaw mo pala ng sabaw ni Ivana eh. Ako mahilig ako sa sabaw. Wala. Kinuha na ni Buboy ang ulam ko. Uy, Buboy, nangunguha ng pagkain. Ano yun? Dadala kayo ng sariling pagkain, tapos kakainin nyo? Yes po. Wala palang arte si Ivana, no? I mean, magaling siya makipag-usap sa mga tao ba? Ano, dala mo, sir? Ito rice cooker. Meron lang question, tapos kailangan lang sagutin. Anong hayop ang nagsisimula sa letter P? Pusi! Ay, pusa! Pato po. Oh! Oh, yan. 5,000. Thank you po. Pato. Pato rin pala guys, pato. Oh, napakadali po nitong tanong na to para sa Sir Jeric. Kung ang square ay parisukat, ano naman ang triangle? Triangle. Anong triangle guys? Ay, tatsulok! 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 Tatsulok.
Ah! Kaya mo na, kabado ka lang eh. Una niyo pong pinasukan is construction. Construction talaga lahat. May alam ka na dati ka? O Ngayon nag-aral? ang una, nag-labor lang muna ako. Tapos, Ano yung labor? yung Tagalog, ganyan. So guys, yung mga laborers, iba-iba yung mga task nila sa construction site. Minsan sila yung prepare sa work site. Pag kailangan maghukay ng mga trenches, sila gumagawa niyan. Also, pag naghahalo ng mga concrete, sila rin gumagawa niyan. And madalas rin, pag end na ng working day, sila yung toka para sa clean up. Ako, labor ako. Labor. Kung ang 2 plus 2 is 4, ano naman ang 2 plus 4? 8! Ay, bobo. 2 plus pala guys, 6 pala. Sorry. Erase. Kalimutan nyo na nangyari to guys. Kalimutan nyo nangyari to. 8. 4 plus 2. 6. Ah! Okay, ang tanong ko sa'yo, kung ang Manila ay capital ng Pilipinas, ano naman ang capital ng Cebu? Anong capital ng Cebu? Cebu rin ba? Pagkaalam mo Cebu, di ba? Cebu City, Cebu. Lapu-lapu. Cebu City. Yeah! Nice. 5K. Sila pala po patay na. Thank you. Para saan po to? Sa biga, forma ng biga. Parang ganito. Biga. Ano ang biga guys? Pagkakalam ko biga kay kanang mambiga ka ba? Kanang bigaon. Biga. Yung Ay, biga. parang ganito, ganyan. Mga ganyang biga. Ah, beams. Ibabaw daw. So guys, ang main purpose ng mga beams or biga sila yung mga horizontal support na nagke-carry ng mga load at nagtatransfer ng mga load na to sa mga vertical support. Yung mga vertical support guys, yun yung mga column natin. Hawakan mo dito. Ay, kung ikaw kumawa. Para ikaw Para matamaan. Tumatog. Ayos niya. Pag di pa kasi bumabaon eh. Kuya, parang hindi mo Pati ka na. Hindi daw bumabaon guys, ibaon mo kasi. Ah, pumapasok na. Yan. Hanggang dulo yan. Sarap. Ha? Hanggang dulo. Lahat may martiti. Hindi, yung pagpuporma ba? Ganito pag nalagyan ng ka. Hindi nagagalaw yan. Hindi na? Okay na yan? Ah! Okay guys, so pag gumagawa ka ng forms, importante pa rin na may nail spacing ka para masigurado mo na pag binuhos mo na yung wet concrete is hindi matitibag yung mga forms mo. And aside from that, pag proper yung nailing mo, makakatulong to para ma-maintain mo yung shape and alignment ng mga forms mo. Anong ginagawa ba natin, sir? Ito po yung mismong, landing po siya ng hagdan. Ah, ganito kadaming bakal? Opo. Ito yung specialty mo? Opo. Anong specialty to? Bakal? Bali, lead man po ko ng, steelman. Bakal po mismo. You are the steel man. Opo. So, para kasi Iron Man. So guys, ang ginagawa nila dito is nagsasplice sila ng mga rebars. So naalala ko dati nung nag-OJT kami, ginawa rin namin to eh. Saan nga ba yun sa Cavite? Sa Cavite yun is Construction, Manpower, Development, blah blah blah. Nakalimutan ko yung pangalan guys, pero sa Cavite yung OJT namin na yun. And tinuruan kami kung paano ang proper splicing of rebars. So yung splicing guys, ginagawa yan kasi minsan yung mga kinoconstruct mong mga structures, for example, tong landing na to, itong mga columns mo, beams is sobrang haba. So yung mga rebars may specific length lang sila na ginagawa for fabrication. So pagkakulang yung length mo, kailangan mo na silang pagdugtungin para ma-accommodate mo yung full length ng structure na ginagawa mo. So ang pinaka-common splicing guys is tinatawag na lap splicing. Tinatawag siyang ganun dahil nag-overlap lang yung mga rebars mo. Oh! Ayos ba yan? Opo. Tutupiin po natin ito, baka makadisgrasya. Ayos. Opo. Okay na po yan. Ah, isa pa lang yan ah. Ang init dito, kuya. Lalo na po pag sa taas po. Pag sa Meron taas pa po. tong third floor? Meron pa po. Wala kang Bali, bubong? Wala po. Tutok na tutok po yung araw niyan sa taas. Mahirap talaga construction na trabaho guys, especially pag mainit ang panahon. Pero guys, yung OSHA or yung Occupational Safety and Health Administration, sila yung nag-ensure na yung mga workers is working on a good working environment. Tingin ko sa Pilipinas, OSHA yung tawag eh, Occupational Safety and Health. So base sa kanila, kailangan yung mga employers nagpo-provide sila ng mga shaded areas para kung sobrang init na, pwedeng magpasilong muna dun yung mga workers. Aside from that, dapat may access rin sila sa potable water na pwede nilang inumin. And also, pag sobrang init na talaga, kailangan magbigay yung mga employer ng mga mandatory breaks para syempre maiwasan mo yung mga heat stress or heat stroke ba. Pagka steelman ka po talaga, yung araw, ikaw po talagang sasalo niyan. 20 years na ako eh. Ha? Ilan taon ka na ba? 33 po. 13 years old, nagtatrabaho ka? Hindi ka pwedeng magpatamad-tamad pagka sa construction. Kung ayaw mo maranasan ng construction, dapat nag-aral kang mabuti. Kung ayaw mong maranasan ng construction, dapat nag-aral kang mabuti. Hirap. Ano ba to?
So guys, sa totoo lang, hindi ko maintindihan bakit ang construction workers sa atin sa Pilipinas is mababa ang sweldo. I mean, kung i-compare mo sa mga construction workers sa ibang bansa, above minimum wage yung sweldo nila. For example guys, ito sa pinagtatrabuhan ko ngayon, for example for mga public projects or mga government projects, may tinatawag tayong prevailing wage. So sa prevailing wage, may department na siya yung nagde-decide kung magkano dapat ang sweldo ng mga construction workers. For example, for laborers. For laborers guys, ang hourly rate ngayon dito is $43. Then, pag inad mo na yung health and welfare, pension, vacation, holiday, and also training, umaabot din ng $73 per hour. Then, pag overtime naman guys, 1.5 times the current rate yung sweldo mo. And, pag pinagtrabaho ka ng Sunday or like holiday and overtime, 2 times ng rate mo ang pwede mo makuha. So, yun yung typical na pasahod dito. Hindi ko lang talaga magets guys, bakit ganun sa atin ang swelduhan ng ating mga workers. I mean, construction workers. Pero, ang galing kaya nito. Alright guys, thank you very much for watching. Kung nagustuhan mong video na to, please hit that like button and see you in the next video. Bye!